Sa wakas, isang nakakayanig na revelasyon ang lumabas matapos umamin umano ang gunman na sangkot sa di umano'y lihim na operasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa lumabas na ulat, inutusan daw umano ng isang mataas na opisyal na ipatumba sina Vice President Sara Duterte at Congressman Rodante Marcoleta. Ang pagkakakilala ng suspek at ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng matinding gulat at galit mula sa publiko. Sa isinagawang investigasyon, ibinunyag umano ng gunman na may matinding planong politikal sa likod ng utos, isang hakbang daw para patahimikin ang mga matinding kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Habang patuloy ang pagsisiyasat, ilang dokumento at komunikasyon daw ang nagsisimula ng lumutang na posibleng magdikit sa pangalan ng ilang kilalang personalidad sa palasyo. Dahil dito, marami ang nananawagan ng agarang aksyon at hustisya, lalo't posibleng may mas malaking sabwatan sa likod ng lahat. Habang tumitindi ang investigasyon, nananatiling nakaabang ang sambayanan sa magiging pahayag ng Malacanang at ng kampo ni na VP Sara at Marcoleta. Totoo nga bang may masamang plano laban sa kanila? At sino ang tunay na utak sa likod ng manitangkang pagpatay? Abangan ang mga susunod na kaganapan. In-underestimate mo yung mga kasamaan mo, lalong-lalo na si Marcoleta. In-underestimate mo si Marcoleta, si Villanueva, tsaka si Jinggoy. In-underestimate mo sila eh. Iniwan mo sila sa ere. Ngayong nawawala na ang amor ng taong bayan dyan sa mayorya na yan. Gigil na gigil at diring-diri. Diring-diri yung mga taong bayan na nakikita si Tito Soto na nakaupo sa Senate seat as a president. Diring-diri sila kasi tagapagtanggol sila ni Tambaluslos. Ngayon, nakokonsensya ka, JB, na ikaw yung good one, ganon. Nakokonsensya ka ngayon na yung kapatid mo yan eh, nararamdaman ko nasasaktan ka eh. O, naiipit yung kapatid mo na alam mo naman na wala naman talagang matibay na ebidensya at kinalaman. O, ang mahirap pa niya, nasarmunan siya sa tatay niya. O, diba? Nararamdaman ko yung nararamdaman ni JBRC to na hindi niya inaasahan na iipitin yung kapatid niya. Eh siyempre kapatid niya yan. Alam nga naman mas kakampiyan niya si Wambol University at saka si Ping Lacson na iniipit na yung kapatid niya. O normal lang yan. O okay naman ang ginagawa ni JB ngayon. Nangiikayat siya na mawasak itong nakaupong mayorya para mahinto na ang katarantaduan at walang matibay na ebidensya laban sa kapatid niya kay Villanueva at saka kay Cheese. Gusto niyang i-redeem yung sarili niya. Di ba siya yung unang-unang nagsasalita? Nakakalas na sila sa majority. Oh. Ngayon, pag kumalas sila at nagkaroon ng tinatawag nating independent block, ano pa yung independent na yan? Siyempre, pupunta na yan dun kina, Alan Peter Cayetano. Isipin mo ha, pag kumalas si JB, pumunta siya kina Alan Peter, 10 na sila. Nandiyan yung 2 bilyar. Nandiyon si Pia Cayetano. Tapos na, 13 lang naman ang kailangan eh. 6. O 5 sila, 6, ganon. It's not only me, around 5 of us, ibig sabihin, 14 na. Edi, wala na. Wasak na yung mayorya ngayon. Yan ang sinasabi po natin, hindi na po masikmura ni JB ang ginawa niyang katarantaduhan na kumalas siya. Kung ako sa kanya hindi ako kumalas di sana 10 sila. Di ba hindi niya iniwan si Chis Escudero? Kaya nga lang siguro nasaktan siya. Nung 20th Congress, ang ginawang majority leader ni Chis ay si Villanueva. Tinanggal siya as a majority leader. Di ba? May sama rin ng loob kay Chis Escudero to. Kasi tinanggal siya bilang majority leader eh. Binalik si Villanueva di ba? Ngayon, kakakalas siya ngayon. Kakakalas sila sa majority. Ang majority magiging ilan? Magiging, ano lang yan, di ba? 14 lang yung majority, 14 lang, di ba? 15. Di siyam na lang. Di siyam yung majority, siyam yung minority, 5 independent. Ano yun? Di ba? Ano yun? Wala na. Baba ka na, hoy Wambol, baba ka na. Si Wambol, si Tito, baba ka na, wala na, tapos na. Ulitin natin mga karyaso na hindi ako mag-interrupt. Ulitin natin,
Isipan umano ng ilang senador na kumalas sa mayorya, pero giit ng ilang senador, walang kudeta at hindi sila watak-watak. May banat naman si dating Senate President Francis Escudero kaugnay ng ethics complaint na inihain laban sa kanya. Nagpapatrol, RG Cruz. Wala pang isang buwan mula nang mapalitan ang liderato ng Senado, may napipinto na naman ba ang pagbabago? Ayon kay Senador J.V. Ejercito, 5 silang senador na nagbalak lumaya sa mayorya ni Senate President Vicente Soto III para maging independent. Sakaling umani mang 5 sa 9 na senador ng minorya, lampas na ito sa 13 kinakailangan bilang ng mga senador para magpalit ng Senate President. Pero paglilinaw ni Ejercito, walang kudeta at wala ring gumagalaw para magpalit ng liderato. Ang pinaghuhugutan kasi ni Ejercito tila na nililihis mula sa mga tunay na may pananagutan ng investigasyon sa flood control projects. Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sina Senator Francis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva ang sinabit, habang isa pa lang ang kongresistang nadadawit ang nagbitiw na si Zaldico. Nitong Webes, kinumpirma ni Ejercito na chairman ng Ethics Committee na may naghain ng ethics complaint laban kay Escudero. Tinawag naman ito ng dating Senate President na paghihiganti ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez dahil sa pagpuna niya rito. Una nang tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na hindi watak-watak ang Senado matapos muling mabuhay sa social media ang dati niyang panayam tungkol kay nooy Senate President Escudero para palabasin may problema sa liderato ni Soto. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos kung bakit wala pang bagong pagdinig ang Blue Ribbon Committee, pati ang mga balitang maglalabas na ng partial committee report. Sagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, dapat dumalo si Marcos sa pagdinig, makinig sa plenaryo at magbasa ng group chat ng mga senador. Kalaunay binunyag ni Marcos na nilayasan niya ang group chat dahil anya puro panggigipit lang ito sa kapwa senador. Panawagan din niya tigilan ng pagmamagaling at pang-aaway. Ngayong Biyernes, inamin ni Soto na hindi niya masyadong nababantayan ang naturang group chat pero git niya wala siyang sinisiraan o inaaping senador. Pumalag naman si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian sa mga patiko sa insertions o amendments ng mga senador sa budget matapos lumabas sa Senate hearing na nauwi ang ilan sa mga ito sa maanumalyang flood control. For me, the original sin is not the amendments or sessions. The original sin is the local government's project is not being carried to the NEP or being carried to the GAA. No? Kaya marami sa kanila lumalapit sa mga congressmen, lumalapit sa mga senators. Bago nito, pinuna ni Marcos ang pagbubulgar ni Lacson. Halos lahat ng senador ay may insertion noon, habang nilinaw naman ni Soto na hindi lahat ng insertion o amyenda sa budget ay masama. RG Cruz, ABS-CBN News. Sa tingin po ba ninyo mga kareaksyon saan pupunta itong usap-usapan na mayroon ng 5 senador nakakala sa mayorya? Eh di wala na. Wala nang control si Wambol. Hindi na masaya ang kanyang mga kasama sa kanya. Diba? Kailangan natin matawagan si Senator Marcoleta. Hello, Sen. Balita. Oh. Balita ko, 5 senador sa mayorya kumalas na. Mag-i-independent daw sila. Wag muna tayong kikibo. Wag muna daw kikibo. Alright. Iimbestigahan natin lahat. Iimbestigahan natin lahat. Wala naman tayong sasantuin dito, wala tayong sisiluhin. Pero, hintayin lang natin yung, yung pag-appoint ng bagong special advisor para mag-coordinate tayo. Naawa ako dito kay Vince Dizon. Nagmumukha siyang komedyante. Totoo. Nagmumukha siyang komedyante. Nagmumukha siyang aanga-anga. Bilib na bilib sa kanya, matalino siya, meron siyang kredibilidad. Pero Brad, Vince, nagmumukha kang komedyante. Wala kang sasantuin? Sino nag-appoint sa'yo? Si Bongbong Marcos? Normal ka ba? Normal ka? O may kulang? May kulang sa'yo? Sa tingin mo si Bongbong Marcos walang kinalaman dyan? Sa tingin mo? Ha? Ngayon sasabihin, wala kang sasantuin, punta ka ng Ilocos Norte? Nagigiba yung mga flood control doon? Huwag mo sasabihin wala kang sasantuin. Inappoint ka ni Bongbong Marcos. Ay, hindi mo pa rin alam kung sino yung mastermind? Alam mo ba yung pangalang Lisa Araneta at saka Bongbong Marcos, hindi mo alam? Tanungin mo sila, harap-harapan, sir. Sinasabi ko sa social media, wala akong sasantuin eh. Pwede mo magtanong, sir? Unang-una, pwede mo magtanong, Mr. President,
Kasi po, Mr. President, sabi nila nagkukuking ka eh. Ganon. Pangalawang tanong, sir, wala ka talagang kinalaman, sir, sa nakawan? Nagdi-deliver daw sa Malacanang sa Aguada eh. Totoo, sir, wala kang kinalaman, wala akong sasantuin, sir. Pati ikaw, imbestigahan kita. Pati ikaw, papakulong kita, ganon. Ikaw naman, business, wala namang ganyanan. Iloloko mo naman yung sarili mo eh. Sarili mo na lang lukuhin mo, huwag na kami. Di ba? Di ba mga kareaksyon? Grabe naman yan. Natin lahat. Iimbestigahan natin lahat. Huwag naman tayong sasantuin dito, no, na tayong sisiluhin. Pero, hintayin lang natin yung, yung pag-appoint ng bagong special advisor para mag-coordinate. So pupunta din kayo sa Ilocos Norte, sir, kung saan daw yung probinsya ng Pangulo? Yes, syempre. Kahit saan. Yung sa Baguio, yung imbestigahan niyo ba? May project ng mga diskaya sa Baguio City? Yes, again. Wala tayong kung saan tayo dadalhin ng mga report, doon tayo pupunta. Sek, pati yung sa Las Piñas daw. Pupunta din tayo doon. Nakita po ninyo yung demeanor niya? Yes! Kung saan tayo dadali ng impormasyon, tayo pupunta ako. Mga reaction, na ano po ba ninyo na nararamdaman ninyo na si Vince Dizon ay nagmumukha ng komedyante, sir? Wala naman lakuhan, sir, na ganyan. Wala ka sasantuin. Tanungin mo maayos yung boss mo, si Bongbong Marcos. Ano pa apelido ni Bongbong Marcos? Marcos, di ba? Ano yung synonym ng Marcos? Magnanakaw! Naman? Sir naman, parang ngayon ka lang pinanganak, sir, Vince Dizon. Dilawan yan si Vince Dizon eh. Dilawan yan. Wala nang tauhan si Bongbong Marcos na hindi dilawan tsaka pinklawan. Ginagahasa na siya ng mga dilawan tsaka pinklawan. Tsaka mga makakaliwang komunistang terorista. Napapalibutan na siya ng mga pinklawan tsaka dilawang umaalingasaw. O ngayon, sino pang kakampi niya? Eh di yung mga dilawan, sina Kiko tsaka sina Bamakino. Kasi lahat ng gusto ng mga yan binibigay ni Bongbong Marcos. Kapag hindi binigay ni Bongbong Marcos lahat ng gusto na, sino pang kakampi niya? Mga loyalista. Ilan yan? Ilang loyalista yan? Ako naman. Wala namang dagwan na ganyan. Mga bataan lahat ni Noynoy, Noynoy Aquino, Noynoy Abnoy. Ang lahat ng bataan ni Bongbong Marcos ngayon. Mantakin mo, yung magkalaban, si Bongbong Marcos tsaka si Abnoy. Ngayon, lahat ng nagsasabing magnanakaw, never again, na ngayon tagapagtanggol ni Bongbong Marcos na mga bataan ni Noynoy. Ibig sabihin pala, yung mga bataan ni Abnoy tsaka mga bataan ni Bangag, isa lang. Mantakin mo yung mga kareaksyon. Nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. Sa pagkakala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisihan at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo eh. Oo. Hindi mo nyo ako dapat na ipaliwanag to? Ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen? 500 Oh, yung kapwa ninyo ako aksyon, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Oo. Yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Dapat na bahala yung mga kasama natin. Wala naman palang problema diyan. So ngayon, ang sinasabi niya, bago natin sa mga kareaksyon, iba po yung interrupt ko lang mga kareaksyon ha. Ang sinasabi kasi ni Tuto Soto, hindi niya tinanggap yung 500 million na offer sa kanya ni Cabral. Pero bandang uli, sinasabi naman nila, yung insertion hindi masama. Ang sabi ni Marcoleta, ngayon, hindi mo tinanggap yung 500 million offer ni Cabral, bakit hindi mo tinanggap, hindi naman pala masama? Kasi, mixed message nga silang dalawa ni Lacson. Sinasabi ni Lacson, na masama
ang insertion. Kailangan maimbestigan 100 billion sa mga kasama niya. Ito namang si Wambol University scholar, hindi raw masama. It's part of the process, no? O pagkaintindihan po ninyo. Nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. Sapagkat ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo eh. Oo. Hindi mo nyo kako dapat na ipaliwanag to? Ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen? 500 Oh, yung kapwa ninyo kako aksyon, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Oo. Yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Ba't nabahala yung mga kasama natin? Wala naman palang problema dyan. Ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya... Sino po ito? Si Senator Ping na po ito? O si Senator Soto, Senate President Soto? Senate President. Okay kasi siya yung presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niya bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan, sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo ay tawagin nyo si JB. Tawagin nyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para mag-usap. Para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya kasi nakaharap siya presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin sinabi niya, kinakailangan nga niya, nandito si Senator Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis magpi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganon, hindi mo pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yung kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yung sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Nako, mga kareaksyon. Napaghahalata na po itong si Ping Lacson, tsaka itong si Tito Soto. Iba-iba na po yung sinasabi. At tama nga naman, bakit hindi mo tinanggap yung 500 million na offer sa'yo ni Cabral kung hindi masama? Ngayon, sinasabi ni Lacson, masama. Pero ikaw sinasabi, yan po sinasabi natin dyan, mga kareaksyon. Kaya kumakalas na po yung miyembro ng Mayorya, ilang araw pa lang. 200 by 200.
Meron akong nakitang isa sa opisyal nila. Medyo may edad na babae, pero makikita mo na talagang posturera. Ma'am, sabi ko, nakangiti po kayo pero hindi kayo kumikibo. Yan, Kanina ko pa po kayo. Naobserbahan niyo, Kanina ko pa po yung pinapansin. Your Honor, pasensya na po kayo. Ako po'y natutulala. Sapagkat nadadakip niya po lahat pala yung sabi niya. Ba't ka naman ka ako natutulala? Akala ko po kasi kanya, hindi nga ako. Nung nakikinig ako sa presentation ninyo Kamukha ka ako yung kamukha nung ating, ano ba yung tawag nila doon? Yung FTAs natin. Nakita ko, sabi ko, Yusek, yung baka akong number ng FTAs, determinant ka ako ng ikasusulong na ekonomiya ng bansa. Kasi bakit yung FTA natin, 11, 31, 34 ang Singapore? Kaya pala ako yung Laglag kasi may 10B daw para kay Butod na hindi natanggap ni Butod. Ako, ito po mga ka-reaction. Kaya pala nilaglag si Saldico tsaka si Romualdez. Meron palang gulo. Away sa Malacanang mga ka-reaction. Away ng 10 billion. Nako mga ka-reaction, ay panoorin po natin ito mga ka-reaction. Tsaka dito sa video na ito mga ka-reaction, malalaman natin kung talagang mangyayari na sa Lunes ang palitan. Ang palitan liderato ng Senado, nakaka-excite mga ka-reaction. Ang pagbabalik ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Yan ang malupit dyan, di ba? Laglag kasi may 10B daw para kay Butod na hindi natanggap ni Butod. 10B. 10 billion. Okay, may 10 billion na hindi nabigay kay Butod. Kaya nga, ilaglag mo na yan, Saldi. Bakit naman Saldi, binigay mo kay Martin, tapos hindi binigay ni Martin, o whoever, di ba? Basta 10B. Hindi nakarating, kaya galit na galit daw yung Butod. Ang sabi sa akin ng isang very, very reliable source, lahat daw makukulong. Si Martin, sisiguin niyang siya hindi makukulong. Ilalaglag na po ni Saldi ko. Sabi ko kay Saldi, sabi ko naman sa kanya, for sure kasi may taga pakinig yan siya dito, whether you dismiss your case against me or hindi, matatalo pa rin kita. But I welcome you dito sa channel. Gusto mo isama ko si Kathy na mag-tell all ka dito. Diba? Madali lang naman yan. Ibigay mo, ilapag mo na lahat. Diba? Ilapag mo na lahat ng kadyotahan ni Bangag Jr. Ngayon, para ma-redeem mo yung sarili mo, okay, lahat ng mga ninakaw mo, diba, i-endorse mo na sa taong bayan. Okay? Para, total saldi ko, yung mga helicopter na yan, hindi mo naman talaga malalibing sa hukay. Yan, tama si Kathy na ilaglag mo na silang lahat. Isoli mo yung mga ninakaw mo, umamin ka, humingi ka ng sorry sa taong bayan, yung mga Hermes ng asawa mo, ibigay mo na sa taong bayan. Ibenta nyo na yan at ibigay nyo, gawin yung pagkain sa taong bayan. Baka matuwa pa ako sa iyo. Diba? Pero meron daw sis na kaya siya nilaglag kasi may 10B daw para kay Butod na hindi natanggap ni Butod. 10B? 10 billion na supposed 10 billion. Ayan, bagong pasapog yan. Ayon sa ating puting ahas, ay magandang ahas pala. Allegedly, okay, may 10 billion na hindi nabigay kay Butod. Kaya nga, ilaglag mo na yan, Saldi. At saka Saldi ko, bakit naman Saldi, binigay mo kay Martin, tapos hindi binigay ni Martin, o whoever, diba? Basta 10B. Hindi nakarating, kaya galit na galit daw yung Butod. At saka ikaw, Saldi, yung kinaso mo dyan sa akin sa Legazpi Albay, hindi ka magwawagi dyan. Antayin mo yung mga, pag nagbumaliktad na ang mundo natin, sisiguraduhin ko sa'yo, lalabanan kita. Pero ngayon, para maganda, para sa bayan, ilaglag mo na si Butod, si Lisa Tanas, at si Bangag, yung protector at ang mastermind nyo. Then humingi ka ng sorry sa taong bayan na mag-sorry ka na, sorry, nagnakaw ako, masyado ako naging greedy, isoli ko na to lahat. Anyway, go ahead, sister. Inutusan ka, sino nagtutos sa'yo? Kasi hindi naman siya magkakaroon ng power, ng extreme power without the authority of the Speaker of the House, without the authority, of course, hindi pinatawag ng Presidente. Wag lang si Saldi ko, wag tayong magpaka-plastic. Ganun lang yun. Sabi ko nga, like kong sinasabi in the past, na hindi makakagalaw si Saldi ko kung wala si
Godfather Romualdez. At hindi naman maggagalaw si Romualdez sa Congress kung wala yung protector, si Bangag, using the presidential power. And si Bangag, hindi rin siya makakapag-isip dahil Bangag nga siya, di ba? Kung walang mastermind. Ang sinong mastermind? Si Lisa Tanas, na greedy dahil nga based sa iyong statement. Now, allegedly, hindi nabigay yung 10 billion na parte niya coming from Zaldico, yung kinuha nila dun sa mga flood control budget o sa mga budget insertions, kaya nilaglag siya ngayon. Obviously, nilalaglag talaga siya. Kasi kung hindi siya nilaglag, hindi ganito magiging kapalaran ng Zaldico. Kaya bago ka balatan ay ulit-yunin ng taong bayan, mag-tell all ka na. Diba? Exactly. There's no other way. Kasi kahit na anong gawin niya, sa daming nagbanggit ng pangalan niya from DPWH na mga